Hi, welcome sa aking channel. Marami sa atin ang naguguluhan at mayroong maraming haka-haka sa mga proseso para makatugtog o makapag-perform ang isang artist sa Coachella at sa Lollapalooza. So ngayon po ang ating pong topic ngayon ay ni-research po natin at nagtanong po tayo sa Google Gemini kung ano-ano nga ba ang mga proseso para po makatugtog o makapag-perform ang isang artist sa Coachella at sa Lollapalooza. Simulan na po natin to, pero bago po lahat, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para updated kayo sa mga ginagawa po nating content dito po sa ating channel. Simulan na po natin dito po sa Coachella. Ito po tinanong ko po ang Google Gemini. Tinanong ko, sabi ko, kailangan ba ang magbayad ng artist para makapag-perform sa Coachella? Ang sabi ni Google Gemini, sa madaling salita, hindi nagbabayad ang mga artist para makasali. Sa katunayan, sila ang binabayaran ng Coachella. Yan po yan, malinaw po yan ha. Gayunpaman, mga hidden costs at strategic reasons kung bakit lumalabas na parang gumagastos ang ilang artist, lalo na ang mga bago o indie acts. Narito ang breakdown kung paano ito gumagana. Number 1, binabayaran sila ng promoter Golden Boys. Ang Coachella ay isang book event. Ang promoter ng Golden Boys ang nag-aalok ng kontrata sa mga artist. So yun pala, Golden Boys po pala ang kumbaga nagpo-promote, kumbaga promoter para po makapag pa-book ang mga artist para magkaroon po ng kontrata sa Coachella. Headliners, sila ang nakakakuha ng pinakamalaking talent fee na umaabot sa $4 million hanggang $10 million. Halimbawa, sina Justin Bieber o Tyler the Creator sa 2026 lineup. Yun nga po si Justin Bieber, $10 million po yung kanyang yung binayad sa kanyang performance, saka po si Tyler the Creator. Mid-tier acts, maaaring kumita ng $100,000 hanggang $500,000. Yun po yung medyo semi-seming kilala na rin na artist, Ito pong lower tier act o new artist. Ang mga nasa pinakailalim na poster ay kailangang karaniwang binabayaran ng $10,000 hanggang $15,000. Kung halimbawa po, $15,000, kulang-kulang 1 million pesos po yan sa conversion. 900 something thousand pesos po yan. So dito po papasok ang BINI at ang SB19 kung sakasakali. Halimbawa po yung BINI dito sila kasi po hindi pa po sila kilala sa international, di ba? Bagong artist po sila sa international scene. Di ba? Maaring ito po yung binayad sa kanila $10,000 hanggang $15,000. So wala pa pong 1 milyon piso ang kanilang binayad kung $15,000. 2, ang break-even trap. Kahit binayaran ang mga artist, marami sa kanila lalo na ang mga indie bands o bagong pop groups na nag-uumpisa pa lamang ay naglalabas ng sariling pera sa production. Yun po pala. Naglalabas sila ng pera sa production para nga mapaganda yung kanilang performance. At syempre yung backdrop nila, syempre kung ano pang nilalagay nilang design doon. Kaya naglalabas pala ng pera ang mga bagong act. For example, di ba yung BINI nag-perform doon? Kung sakali naglabas sila ng mga props pa nila doon, syempre yung mga dancers nila at kung ano pang mga gimmick nila doon sa performance nila. Kaya sila nagkakaroon ng extra cost doon sa kanilang production. Production cost, sagot ng artist ang backup dancers, special lightings, visuals at sarili nilang crew. Kung ang budget mo ay $15,000 pero ang gusto mong stage design ay pang $50,000, abonado ka talaga. So ganun pala po yun, Kumbaga po, hindi sagot ng Coachella yung mga design sa production mo. 'Di ba? Sagot ng artist 'yon, lalo kung nagpapakilalang artist ka pa lang tulad po nung BINI nung nagpunta sila doon, 'di ba? Kumbaga kung sakali naglagay sila ng kung ano ng mga colorete ron, kung ano mang effects na gagawin nila doon, yung mga lighting nila, 'di ba? Nasabi naman po dito, 'yon visuals, 'di ba? Yung mga dancers nila, 'di ba? Yung sariling crew nila, syempre yung sound engineer nila doon, syempre yun yung kaya nga po meron silang in-ear ganun yun mga performer, di ba? Sarili production nila yon, kumbaga dala rin nila doon, kaya matindi rin po talaga pala yung gastos doon. Ito po, travel and logistics, kadalasan ang talent fee ay all in, kaya doon nakukunin ang pamasahe, hotel at pagkain ng buong team. So ibig sabihin lang po
all in ang bayad sa kanila. So kung halimbawa lang, ito nang kunin natin tong, siyempre bago sila, lower tier new artist, di ba? Yung perform, halimbawa lang yung Bini, no? Halimbawa, ang binayad sa kanila $15,000. 900 something, kumbaga, kulang-kulang 1,000,000 sa pesos po yan, no? Ibabawas na po pala, kumbaga kasama na po pala yung lahat-lahat, no? Halimbawa, sabihin natin 1 million sarado ang binayad sa kanila. Diba? Doon na po pala kukunin lahat-lahat yung pamasahe nila, syempre airfare, 'di ba? Lahat sila, ang dami nila, 8, 'di ba? Plus yung iba pang production, mga dancers, 'di ba? Yung ibabayad sa hotel at yung pagkain ng team. So, iba po ang dollar po ang gastos po doon sa Amerika, kaya mahal. No? So, kung yung sabihin natin 1,000,000 piso sa conversion ng Pilipinas, maaaring abonado pa po talaga sila doon pa lang. Diba? Siyempre, kadalasan pag mag-perform ka, diba, gusto mo masulit, talagang gagandahan mo na yung production. Talagang tama po yung sinasabi dito na pwede talaga na makapag-abono sila, diba, na papagandahin nila yung stage nila. Diba? Maaaring yung 15, siyempre, bawas na nga po dito yan. Dito pa lang sa pamasahe, hotel, sa pagkain, diba? Paano pa sa production mismo doon sa stage, diba? Aayusin mo yung set eh. Diba? Ikaw gagastos doon, kumbaga. Hindi pala sagot yun ng Coachella, yung magiging production mo dun sa stage. 3. Bakit nila ginagawang ito kahit lugi? Para sa maraming artist, ang Coachella ay hindi tungkol sa kikitain sa mismong araw na yun, kundi para sa exposure. Yun po talaga yung, kaya nga po sinasabi ko, di ba, malaking exposure yung mga festival po na yan, kasi international po yan, at malaking festival yung Coachella sa Lollapalooza. Kaya nga talaga yung mga gusto makapag-perform doon ay ang habol talaga exposure at hindi po yung pera o yung bayad sa kanila. Global branding. Kapag nakita ka sa Coachella stage, tataas ang booking fee mo sa ibang festival sa buong mundo. Kasi nga po, di ba, lalo't nakita yung performance nyo doon at maganda yung naging performance nyo, tataas kumbaga yung talent fee, di ba, o yung booking fee mo bilang artist o kung grupo man kayo, di ba, bilang grupo. Ganun po yun. Iba po kasi exposure po talaga kapag po nakapag-perform dyan sa Coachella at sa Lollapalooza. Streaming boost. Karaniwang tumataas ang Spotify streams at social media followers pagkatapos ng performance. No, maaring ganyan na rin po yung nangyari sa Bini, no? Na tumaas po talaga kasi nga po napunta po sila sa international stage na sobrang kilalang kilala na Coachella. 4. May pay to play ba? Sa mga major festivals na tulad nito, bawal ang direct pay to play o yung ikaw ang magbabayad sa festivals para lang isalang ka. Kung sikat ang isang artist, sila ang hinahabol ng festival. Kung may mga bali-balita man tungkol sa mga grupong nagbayad para makasali, madalas itong tumutukoy sa marketing at production support mula sa kanilang record label para masigurado ang slot para hindi ito standard practice. So, yun po, no? Wala po palang yung sabing magbabayad ka para makapag-perform ka sa Coachella. No, ito po, ni-research ko lang po ito. Pwede nyo rin pong i-research po ito kahit saan pong yan. Kahit sa ang AI, yan, kung sa Google o sa ChatGPT, mas-research nyo rin po yan para po mas mapatunayan sa sarili nyo na ito po pala ang rules ng Coachella. No, ito may summary po pala dito. Summary table, magkano ang budget sa Coachella? Artist category estimated pay 2026. Headliners 5 million to 10 million dollars. Sub-headliners 1 million to 3 million. Mid-tier acts 100k to 500k. Lower tier opening acts 10k to 15k. So yun nga, no. Nakita niyo naman, ha. Ibig sabihin lang po noon, no, wala pong bayad. Kumbaga hindi ka magbabayad sa Coachella para makapag-perform ka sa Coachella. Kundi ikaw pa yung babayaran ng Coachella, no. Depende na po yan kung tulad po yun yung Bini, di ba, nag-perform sila, lower tier acts po sila, syempre. Kasi baguhang artist po sila sa international scene. So, gantong halaga lang po yung kanilang nakuha doon. At malamang nag-abonado pa nga rin po sila. Pero ang kagandahan po kasi sa Bini, may backing po sila ng isang mayamang network, yung ABS. Diba? Kaya, kumbaga, hindi po siguro talaga nila problema yung pera. Diba? At syempre, marami pong sponsor yan.
no? Regarding naman po doon sa SB19, yun nga po, maaari po talaga na nakita rin ng SB19 na yung gagastusin nila doon. Siyempre, alam naman natin ng SB, gusto nila full production talaga. Alam naman natin na talagang pag nag-concert ng SB19, talagang maganda yung backdrop, 'di ba? Talagang maraming effects, 'di ba? Saka yung lighting, no. Siguro na estima nila, no. Ito lang po yung sa akin, no. Hindi po ako sigurado rito, pero yung estimation ko lang po yun, yung sariling pananaw ko po to. Huwag po kayo magagalit sa akin, no. Baka po siguro na nakwenta na po ng SB19 yung pwede nilang ilabas na pera doon. No, na which is siguro sa ngayon ay hindi po nila kakayanin. Kasi alam naman po natin na ang SB19 po ay hindi po sila binabackupan ng isang malaking network. Solo po nila yan. Kumbaga, yung perang inilalabas po nila dyan, pera po talaga nila yan. Kumbaga, alam niyo, walang backer, no, na may walang malaking network na sumusuporta sa kanila. Tulad po ng BINI. Yung BINI kasi talaga, kumbaga, masasabi natin na kaya siguro talaga rin nila yung gastos doon. No, kumbaga kaya hindi po talaga nakapag-perform siguro ang SB19 doon. Hindi po kasi talaga natin alam kung anong totoo eh. Pero ito nga po, nung ni-research ko na po sa Coachella, kasi marami pong nagsasabi na 3 million daw yung parang ibabayad sa Coachella, ganun-ganun, no? Which is, ito po, ni-research ko na nga po to para po malinaw, no, na hindi po pala nagbabayad ang Coachella. O hindi po magbabayad ang artist sa Coachella para makapag-perform ka doon. Kundi pa yung Coachella pa pala ang magbabayad sa iyo. Depende na po 'yan, syempre kung malakas yung promoter, no. Ito nga yung Golden Boys, no, kung makapagpa-book ka, no. Nagamit po itong itong promoter na to ng Golden Boys. Ito po ay hango lang po dito, no, sa ni-research ko po. No, kung meron pa po kayong alam sa mga gantong sa Coachella na hindi po na isulat dito o hindi po na lumabas dito sa research ko, i-correct nyo na lang po sa comment section kasi po ito po ay research ko lang po to. Punta naman po tayo, no, sa Lollapalooza. Ito po, tinanong ko po, ano ang proseso para makapag-perform ang artist sa Lollapalooza? Ito po, no? Ang proseso para makatugtog sa Lollapalooza ay hindi tulad sa ibang festival na may open application form. Yun po ha. Napaka-exclusive nito at karaniwang dumadaan sa mga industry channel. Kumaga po pala exclusive, no? Hindi po basta-basta ang Lollapalooza. Narito ang mga mahalagang detalye kung paano ba talaga nakakapag-perform ang isang artist sa ganitong kalaking event. Number 1, walang open submission. Ibig sabihin na po no, hindi ka magsasubmit, no? Para po kung gusto mo mag-perform doon, hindi ikaw yung sa Lollapalooza. Ayon sa official support page ng Lollapalooza, hindi sila tumatanggap ng unsolicited EPKs, electronic press kits, at wala silang application process para sa mga banda o solo artist. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-send ng email para mag-apply. So, sa madaling salita po nun, no, hindi ikaw yung magpapasa sa Lollapalooza para magsabi na gusto mo mag-perform. Kumbaga, sila yung hahanap sa'yo. 'Di ba? Itong Lollapalooza. So, ganun siya katindi, no, itong Lollapalooza. Number 2, booking agents at agency power. Karamihan sa mga artist na nagpapasama sa lineup ay may mga booking agents. Yung pala, booking agents. Ang mga ahensyang ito tulad ng Weatherman, WME o UTA. Ang may direktang koneksyon sa C3 presents ang promoter na nagpapatakbo sa Lollapalooza. So, yung pala, kailangan din pala ng booking agents dito sa Lollapalooza. Networking. Ang mga agents ang nagpipitch ng kanilang mga artist sa festival talent buyers. So, yung pala, may ganun din pala sa Lollapalooza. Leverage. Minsan, kapag kinuha ng festival ang isang sikat na headliner mula sa isang agency, isinasama rin nila bilang favor ang mga up-and-coming artists mula sa parehong agency para sa maliliit na stages. So, yun pala yun. Halimbawa po, no, halimbawa lang, itong SB19 headliner sila, no? Halimbawa lang, pero alam ko hindi po sila headliner, 'di ba, sa Lollapalooza kasi bago nga lang eh. Pero kung halimbawa lang na headliner sila, tapos meron silang mga hawak under nila na mga artist, pwede rin palang maisama yun doon para tumugtog, no, sa maliliit na stage sa Lollapalooza. Maganda po pala sa Lollapalooza. Pwede pong madamay, no, yung hawak
nung SB19 kung sakaling halimbawang sila ang headliner. Yung headliner po yung parang sila Justin Bieber, di ba? Si Big Bang, yung sa Coachella, ganun. Sila po yung main act, kumbaga. No? Pero ngayon po yung SB19 po, hindi po sila headliner at sa Lollapalooza kasi po bagong salpak lang po sila doon, di ba? Number 3, pagbuo ng buzz at data. Hindi ka kailangang humanap sa kanila. Sila ang hahanap sa iyo. Yung nga po yung sinasabi ko, no. Hindi mo kailangang magpasa o mag-email sa kanila na gusto mo mag-perform sa Lollapalooza, kundi sila yung hahanap sa iyo. 'Di ba? Ang mga talent scout at bookers ay tinitingnan ang streaming numbers, Spotify, YouTube at TikTok growth. Yun po, panalo po tayo mga 18 doon, no, sa Spotify stream, sa YouTube stream at TikTok growth. So yun pala, no, kaya ngayon po, re-remind ko na naman tayong lahat, tayong mga 18 na kailangan po pala masipag po tayo na mag-stream sa lahat po ng platforms ng SB19. Dahil dyan po pala tumitingin yung mga malalaking festival, no, para maimbitahan nila mismo ang mahalimahong SB19 sa kanilang mga festival. Malaking bagay po pala yan, streaming numbers, Spotify, YouTube at TikTok growth. Touring history, panalo na naman tayo dito. Nakakapuno ka na ba ng mga venue sa sarili mong bansa o sa ibang lugar? Siyempre naman po, lagi pong puno, di ba, ang concerts ng SB19. Kahit saan lumapag ang SB19, lagi pong sold out. Di ba po yung Philippine Arena nga po, lang 2 days pa yon, di ba, sold out. No, kaya talaga po pala na panalong-panalo ang SB19, kaya po sila nakuha rin sa Lollapalooza. Kumbaga dito natin makikita, no, ang Lollapalooza pala ay tumitingin kung talagang kumbaga parang kung hindi sila magiging lugi sa iyo kung kukunin ka nila. 'Di ba? Ibig sabihin may napatunayan ka na. Kumbaga kahit na hindi ka pa napipicture sa international stage o sa stage nila o kahit sa international stage, pero ganito ka consistent, yung malalaki yung views mo, 'di ba? Yung streams mo. Tapos pumupuno ka ng mga arena o yung mga lahat na pinagko-concertan mo. Doon sila tumitingin, talagang kukunin kanila. Dahil sa galing mo. At sa tindi ng streaming views, no, ganun. Kaya yun nga, pangalawa, panalo na naman po tayo dito, di ba? Alam naman natin ang mahalima kung laging pumupuno yan ng venue. Ito pa, sumunod, festival circuit. Madalas na nagsisimula ang mga artist sa mga maniliit na local festivals bago mapansin ng Big Four, Lollapalooza, Coachella, Bonnaroo at ACL. So talagang pasok na pasok po pala ang SB19, no? Dito sa lahat ng kaya po kinuha sila ng Lollapalooza. So ibig sabihin lang po, kaya sila kinuha ng Lollapalooza dahil sa galing nila. Sa tindi ng engagement nila. Kumbaga, lahat po talaga ng mga streaming platforms nila matataas ang views, alam na naman natin yan. Kaya lalo po nating galingan mga 18, lalo po nating i-stream lahat ng mga accounts ng Mahalima. Para hindi lang po Lollapalooza o Coachella, kung ano mang malalaking festival yan na para makapag-perform sila. Dahil dito po pala tumitingin ang mga festival na yan, no? Kung ganun katitindi yung mga views, ganun katitindi yung mga sold out concerts, no, sa mga venue kung saan ang lugar, no. Number 4, international editions. Dahil ang Lollapalooza ay may mga leg sa iba't ibang bansa tulad ng Chile, Brazil, Argentina, India, Berlin, may mas pagkakataon ng mga international artists kung magsisimula sila sa regional editions na ito bago makarating sa main stage sa Chicago. Nakita nyo naman, palakpakan natin ang SB19, no? Hindi na po dumaan sa mga regional editions ang SB19. Rekta po sila sa main stage sa Chicago. Ibig sabihin lang po nun, nalampasan po nila yung expectation na yon na kailangan pa po nilang magsimula sa regional edition. Ibig sabihin, nakita po sila ng Lollapalooza ng ganun katinding artist ang SB19. Di ba? Siyempre, palakpakan din natin yung mga sarili natin, mga 18, kasi tayo po yung tumutulong sa SB19. Tayo po nag-i-stream. Kaya nga po, uulitin ko ulit sa inyo for the 3rd time. Mas lalo po natin galingan ng pag-i-stream sa mga accounts ng SB19. Sa Spotify, sa YouTube, sa TikTok, kung ano-ano pang account nila, Instagram, sa X, lahat po. No, dito po pala tumitingin ang Lollapalooza at iba pa pong mga festival. No, para
makapag-perform ang Mahalimaw SB19 sa mga festival na yan. Meron na po tayong matinding idea, no? Ito, tips, excuse me, tips kung nais mong makarating sa ganitong level. Palakasin ang digital presence. Yun na nga po, di ba? Siguraduhin active ang engagement sa social media at YouTube. Yun po pala napakahalaga. Kaya nga yun, no, talagang wag po natin tigilan, no? At syempre ginagawa rin lahat ng SB19, post din sila ng post para po talagang relevant sila sa social media nila. Kumuha ng reputable manager agents. Sila ang magsisilbing tulay mo sa mga international promoters. Yun. Sabihin po nun, magaling din po ang manager o agent ng SB19 kaya nakatulay po talaga sila sa Lollapalooza. Maglabas ng EP o album sa DistroKid. Mahalaga na may mga music na ang music mo ay nasa lahat ng platform, Spotify, Apple Music para madaling makita ang iyong stats na which is yun nga, alam naman natin nang ginagawa rin po yan ng SB19, kakalat po lahat ng kanilang kanta sa mga streaming sites. Consistency, patunayan na kaya mong mag-perform ng live ng maayos sa mga local gigs. Wala na tayong tulak kabigin sa SB19, talagang alam na natin na nangangain sila ng stage at talaga pong live na live talaga pag nag-perform. Sa madaling salita, focus on building your brand and audiences. Kapag sapat na ang ingay na pangalan mo, ang mga organizers na mismo ang lalapit sa iyong management. Palakpakan natin ang SB19. So, ibig sabihin na po, lahat po niyan ay pasok at meron po ang SB19. Ibig sabihin na po noon, sila po talaga ang nilapitan ng Lollapalooza. Kung meron pa po kayong idadagdag para malaman po natin, no, kung wala po dito, ay i-comment nyo na lang po sa baba. At kung meron pa pong mali sa mga nasabi po natin dito o sa na-research po natin, i-comment nyo rin po sa baba. No, kahit kayo po ay pwede rin po kayo mag-research on your own. No, i-research nyo rin po kung ano mga proseso sa Coachella at kung ano mga proseso sa Lollapalooza. Yun lang po. Sana nalinawan na po tayong lahat at ako rin po, marami rin po pala ako nalaman dito. Dahil talaga pong marami pong naguguluhan, marami nagsasabi na may ganito, may ganyan, may ganito. Hindi po natin alam yung totoong proseso. Pero ngayon po, meron na po tayong idea about sa Coachella at sa Lollapalooza. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalilimutan na mag-like sa ating video. Huwag mo kalilimutan mag-subscribe. Ingat ka. God bless and peace out. Bye.